Ating panoorin ang maiksing video na ito mula sa channel ni Angas Kano TV at dito ay isinalarawan sa nasabing video ang mga maiitim na plano ng Administrasyong Marcos na tuluyang pabagsakin ng pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng impeachment trial. Ang hayagang pagtanggi ng Pangulong Marcos na sa umilalim sa anumang random test ay isa sa nagiging dahilan kung bakit mistulang naniniwala na ngayon ang karamihan sa ating mga Pilipino sa paratang ng former President Rodrigo Duterte na gumagamit raw ng ipinagbabawal na gamot ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Isang nakakalungkot na balita ang muling gumimbal sa bansang Pilipinas, partikular sa kalunos-lunos na kinahinatnan ngayon ng presidente ng bansa na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ngayong araw lamang rin ay buong tapang ibinulgar na ng pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte na wala na raw sa tamang wisyo at kakayanan pang mamuno itong si Marcos bilang Pangulo ng bansa. At sa kauna-unahang pagkakataon ay sinang-ayunan na rin ng pangalawang Pangulo ang matagal ng akusasyon ng ama nitong si former President Rodrigo Roa Duterte kay Marcos na ito ay wala na sa tamang ulirat dahil sa pag-intake nito di umano ng mga ipinagbabawal. Nalalong napagtibay ang nasabing akusasyon ng tumangging magpasailalim ang kampo nitong si Marcos sa anumang uri ng hair follicle test. Kaya ngayon pa lamang ay naniniwala ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi na magagawa pang matapos ng kasalukuyang Pangulo ang termino nito na may 3 taon pa dahil sa lumalala nitong kondisyon sa pagkalulong sa mga ipinagbabawal na bisyo at malawakang pang-aabuso at pag-ubos sa taunang national budget ng Pilipinas. Kung titignan, ay iisa lamang ang direksyon ng administrasyon sa isinagawang impeachment trial dito kay VP Sara, na kung saan ay walang ibang hangarin ng Malacanang kundi patalsikin itong si Inday Sara sa katungkulan nito bilang pangalawang Pangulo. Kung sakaling mabasura ang isinampang impeachment case sa Senado kontra sa ating pangalawang Pangulo, ay automatikong hahalili o papalit itong si Inday Sara bilang Pangulo ng bansa sa oras na tuluyan ng bumigay o di nakayanin pa nitong si Marcos na magpatuloy bilang Pangulo. At kung sakali naman na magtagumpay ang Senado sa impeachment case kontra Vice Presidente Sara, ay hindi na po ito makakatakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno. At tanging ang House Speaker at Senate President na lamang ang siyang pagpipilian ng Kamara bilang acting president sa oras na voluntaryong bumaba sa pwesto itong si Marcos. Na alam nating lahat na ang pinsan nitong si House Speaker Romualdez ang siyang paniguradong ilalagay o ipapalit bilang Prime Minister ng bansang Pilipinas. Kung magtatagumpay ang nasabing impeachment trial dito kay VP Sara, ay madali nang makakaupo sa pwesto bilang Prime Minister ang House Speaker na pinsan ng Pangulo na walang iba kundi si Martin Romualdez. At mula dito ay madali na ring maipapasa ang nasabing posisyon sa mismong anak ni Bongbong na si Sandro Marcos. So shout out muli dito kay Angas Kano TV. Huwag mo ko i-copyright ha. Thank you!